kaligtasan, yun ang solusyon ng Panginoon nang nagkasala ang tao. Karapat-dapat lamang na ating ibigay sa Kanya ang Nagsimula ang tao doon sa paglalang ng Panginoon. huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Pag tayo nasa atin ng Panginoong Hesus, tayo ay nabubuhay. Ano-ano po ba ang mga makikita sa isang tao? Kaya may kaugnayan yun doon sa diwa ng buhay. Tawag na diwa ng pag-ibig, diwa ng pagiging mahabagin. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming manonood. Isang malaking kagalakan ang muli namin kayong makasama dito sa ating programang Let God Be God. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Julio Cordero Murao, at ako po ay nag-aanyaya na muli nyo kaming samahan sa isang oras ng pag-aaral at pagtalakay ng tungkol sa mga turo at kalooban ng ating Panginoong Diyos mula sa Kanyang banal na kasulatan. Nagagalak at natutuwa po tayong muling makasama ang aking partner, si Pastor Danilo Conejos, na siya po ay isang guro ng Systematic Theology sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite. Ibibigay ko po sa kanyang para sa kanyang pagbati. Mga kaibigan, kumusta po kayo at magandang araw sa inyong lahat. Andito ulit tayo sa isang makabuluhan na talakayan. Sa atin pong nagdaang pag-aaral, ay tinalakay natin ang turo ng Biblia kung papaanong tayo ay magiging katiwala niya sa paraan ng ating paggamit ng ating katawan, at ito'y sa paraan ng mga bagay na ating ipinapasok sa ating bibig sa pamamagitan ng pagkain. Ngayon po naman ay ating tatalakay ng isang mahalagang paksa at may kinalaman sa pag-aasawa. Marami ang nagiging katanungan at mga issue kung ano ang dapat na isipin at gawin sa pag-aasawa, at samantalang ang sa tao ay nandoon sa tinatawag na karanasan ng pag-aasawa. Tingnan po natin ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Anyahan po natin ang presensya ng langit, ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang tanging panalangin. Pastor, ay inyo pong panalangin sa ating pag-aaral. Manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, sa mga oras na ito, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan at alam po namin, O Diyos, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami patnubayan. Maraming salamat sa mga biyaya, pagpapala na aming natanggap, at sa oras na ito, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ay patuloy kaming gabayan upang maunawaan namin, paliwanag na maayos ang mga bagay na dapat malaman sa aming mga kaibigan. Maraming salamat sa kaalaman at sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pasimulang tanong ng ating pag-aaral at talakayan tungkol sa pag-aasawa, Pastor, ano po ba at kailan at paano po ba nagsimula ang pag-aasawa? Itong pag-aasawa, ito ay institusyon na napaka-old na, napakatanda na. Kasi nang nilalang ng Panginoon ang tao, kaagad, in-institute niya ang pag-aasawa. Itinatag niya kaagad. Itinatag kaagad. Kaya nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 hanggang 28. Basahin ko po, Pastor, ang talatang inyong binanggit upang maging maliwanag sa lahat ng ating mga tagapanood. Genesis 1, 27, o ating simula sa 26 hanggang 28. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. 28. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami,
at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Hamak mo yung pagkasabi doon na ang tao na ginawa ay hindi dalawang kasarian, babae at lalaki. Pagkatapos binasbasan. Na masasabi natin yun ang basbas ng pag-aasawa. So sinabi nga doon, dalawang kasarian, babae at lalaki. So malinaw na ang talata na ito nag-establish sa pag-asawa na ang marriage ay monogamous. Isa lang ang babae. Isa ang babae, isang lalaki. Monogamous, heterosexual. Ibig sabihin, magkaibang kasarian. Babae at saka lalaki. Ibig sabihin, at saka permanente ito. Hanggang may buhay pa. Ibig sabihin, ang Biblia nag-exclude sa mag-asawa na puro lalaki o mag-asawa na puro o magsama na puro babae. Ang marriage heterosexual monogamous. Tapa may iba pang requirements doon na sa buhay sa marriage na yon, nang layunin ng Diyos mabuo yung pamilya. So yung relasyon sa mag-asawa at saka sa Panginoon parang may pagkahawid yung sa Trinidad sa Panginoon. Kaya sinasabi doon sa yung Genesis Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang sa 24 na mangyari doon na ang babae at saka lalaki, sila ay hihiwalay sa kanilang magulang. At saka sila ay they will cleave to each other. Yung ano ba yun sa Tagalog yun? Sila basahin ko po, Pastor, kung paano ang binabanggit ng Biblia ang tungkol dito sa paglalang at gayon din tungkol dito sa ginawang pagkakasal ng Panginoong Diyos. At hinulugan ng Panginoong Diyos, 21, nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat ang sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yung pagiging isang laman, kahawid yun sa relasyon ng Amang Diyos, ng ating Panginoong Isos sa banal na Espiritu. Kaya talaga sa creation, inherent na gusto ng Panginoon na create ang sangkatauhan, babae at saka lalaki. Nilaan talaga na sila ay magka-relasyon. Kaya ayon sa isang philosopher, si Socrates, sabi niya, by all means, marry. Kahit anong mangyari, kailangan mag-asawa ka, sabi ni Socrates. Kung ikaw ay makatagpo ng mabuting asawa, ikaw ay magiging maligaya. Pero pag ikaw ay nakatagpo ng hindi mabuting asawa, ikaw ay magiging philosopher. Yun ang sinabi niya. Ano po ba ang significance? Ano po ba yung kahalagahan? Kasi napansin ko dito sa talatang ating binasa na pinatulog ng di kawasang pagtulog at pagkatapos ay kumuha siya ng bahagi ng katawan doon sa buto. Yan sabi sa tadyang. Ano po ba ang kahalagan o significance nito? May implikasyon po ba ito? Sabi ng mga nag-aaral, dito talaga sa tadyang kinuha. Kasi para na ang babae ay katuwang ng lalaki. Kapantay. Kapantay ng lalaki. Hindi kinuha sa kamay, ayon sa yung iba na naghuhumili, para ano pa yon? Gawing pansimbag? Gawing pansimbag. O suntukin? Hindi rin kinuha dito sa ulo, baka magiging dominant ang lalaki over sa babae o ang babae over sa lalaki. Hindi rin kinuha daw sa paa para apak-apakan. Maging mababa naman. Pero kinuha dito sa tagiliran para tumayo na katuwang, mamahalin at saka iibigin, in-nurture. Napakaganda, no? Kaya itong institusyon na ito, napaka-old na ito.
When ka sa paglalang ng Panginoon kaagad, diyan yung institution of marriage. Makikita rin natin dito, Pastor, na bagay nga nung sinabi natin na kinuha dun sa tadyang, kapantay, katuwang, at pagkatapos ay malapit sa puso. Oo. Although, ayon sa mga biologists, ang conceptions kasi sa tao, ang puso ang umiibig. Kasi dito kasi tumitibok eh. Pero ayon sa sinsya, ang function ng puso ay magbumba lang ng dugo. Ang pag-ibig, ang feelings, damdamin, dito yan sa noo, sa hypothalamus. Pero masagwa kasing pakinggan na hindi kasi poetic ang sabihin mo, I love you with all my brain. Mas maganda pakinggan, I love you with all my heart. Minamahal kita ng aking buong puso. Kaya naging poetic yan. Pero technically sa anatomy and physiology, yun ang function ng puso. Ang nangyari lang, pag nagsabi ang hypothalamus, yung utak na may feelings ka na pag-ibig, dito madarama eh. Tulad ng yung sikdo ng dugo, parang yung kalabog. Kamay ko. Makaramdam ako ng sakit. Actually, ang nagsabi na sakit, itong utak ko. Pero dito ang kinurot, so dito naramdaman. Kaya ganun din yun. Pero ang mahalaga dito na masasabi natin, yung marriage, hindi yan consequence. Hindi institusyon ng tao. Yun ay institusyon ng Panginoon, ng ginawa ang tao. Ang marriage ay hindi invention ng tao. Ito ay solusyon ng Diyos para ang tao ay hindi maging malungkot. Kaya Genesis Kapitulo 2, versikulo 18, sabi ng Panginoon, hindi nakabubuti na ang tao ay nag-iisa. Hindi mabuti na si Adan ay nag-iisa. Kaya kailangan nagawa ng katuwang. Kasama. Kasi hindi maganda yung nag-iisa. Ibig sabihin, hindi ito pangangailangan ng tao. Ito ay binigay ng Panginoon kasi alam ng Panginoon na kailangan nito ng tao para makumplito ang tao. Kaya itong marriage, napakahalaga talaga. Na ngayon, may isa pa akong idagdag doon sa paglalang, pinatulog si Adan. Kasi nang nilalang si Adan, nang hininga ng buhay, ang unang nakita ni Adan ay ang Diyos. Walang iba. Kaya may significance yun na may kahalagahan din yun. sambahin ang Diyos. Kasi ang una, pagdilat ng mata ni Adan, ang una niyang nakita ang Diyos. Hindi ang kanyang asawa. Okay. Nang linalang si Iba, tulog si Adan. Pagdilat ng mata ni Iba, ang nakita niya ang Diyos. Kaya ang pinahalagaan doon niya, ang una sa ating buhay ay ang Diyos. Kaya yung marriage, tinatawag din niya na triangle, pero hindi ibang nilalang. Triangle yan sa asawang lalaki, asawang babae, at saka sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamataas. Sa pareho sa dalawa sa kanila, dapat ay pangunahin ng Panginoong Diyos. Kasi kung ang marriage ay hindi na-establish ayon sa alituntunin, ayon sa prinsipyo na sinabi sa Diyos, mga kaibigan, sa banal na kasulatan, ay hindi yan magsasucess. Kasi this is God's institution para sa sangkatauhan. Talagang dapat ay una at laging nandoon ang ating Panginoong Diyos. Dapat sundin yung alituntunin sa Diyos. Kaya doon sa binasa mo, sinabi doon na kailangan yung marriage para pastor na monogamous, kailangan din na yung lalaki totally mahiwalay din sa kaniyang mga magulang. Sabi, iiwan, dahil dito ang sabi dito ay kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Kasi pag hindi siya makahiwalay doon sa ama saka sa ina, hindi focus doon sa kaniyang asawa ang kanilang relasyon. Kasi may intervening na yung in-laws. Parehas din ang babae. Tapos, sila ay ang sabi dito at ang sabi dito, at makikipisan sa kanyang asawa. Makikipisan, cleaving. And they will become one flesh. Sa oneness doon sa flesh, doon na yun ang gift ng Panginoon. Yung tinatawag natin na gift of sex. Sexual intercourse, yung pagtatalik. Yun kasi ang sisiminto ng relasyon na sila ay magiging magpapatibay, isang laman. Magpapatibay ng kanilang ugnayan. Kaya mahalaga yun. Kaya dito sa Biblia, kung tingnan natin yung Pentateuch, napakataas yung kahalagahan na pinakita ng
bayan ng Israel sa marriage. Halimbawa, tingnan natin yung kung basahin natin yung sa Deuteronomy. Pag ikaw ay nag-asawa, hindi ka pwedeng magsiservisyo, hindi ka pwedeng pupunta sa digmaan. Sa certain period. Exempted ka. Exempted ka. Ikaw ay kasi kailangan dito doon ng kailangan focus ka doon sa iyong asawa. Hindi pwedeng walang Tapos sabi natatandaan po ba niya, Pastor, kung gaano katagal na exempted siya? Hindi ko masyado nang matandaan, pero exempted siya sa mga labanan. Military service o sa paglilingkod sa hukbo. Paglilingkod sa hukbo. Kaya doon siya. Pagkatapos, yung sanctity sa marriage na atin itong ma-discuss, kung i-discuss na natin itong titawag natin distortion. Kasi yung unang gabi sa mag-asawa, napakahalaga. Kaya ilagay nila doon ang mag-asawa doon sa isang kwarto. Tapos ang alam mo yung yung bedsheet, yung higaan, puro puti 'yon. Pagkatapos pagka umaga, i-inspection nila 'yon. Kung may blood doon sa may stain of blood doon sa kumot, ibig sabihin kung may bahid ng dugo. May bahid ng dugo, pure. O di kaya ay birhen. Birhen ang at siya'y darisay. Na kung walang bahid ng dugo, ang lalaki, pwede niyang isauli yung at bayaran siya sa kaniyang nagasto. Talaga? O ganun yun. Naka-istrikto. Na ngayon, parang hindi na gayong kahalaga. Oo. Sabi kasi ng iba, yun daw namang virginity o yung pagiging birhen na yun ay nasisira ng mga pagbibisikleta, pangangabayo o iba't ibang mga maaring activities o ginagawa ng mga babae. Pero iba talaga yun kasi may talaga, kung wala talagang relasyon na intercourse sa lalaki, iba talaga yung nasira lang sa natural na activity. Balik ko, Pastor, yung binanggit mo kaninang parang tatsulok o triangle doon sa ugnayan ng mag-asawa na una sa babae at lalaki talaga ay ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos. At pagkatapos ay ang sunod doon ay di ang yung mag-asawa na. Minsan ito parang sa panahong ito, nawawala na rin. Hindi na nabigyan ng pansin. Hindi, ang isang napapansin ko, Pastor, ang halimbawa, una nga ang Panginoong Diyos, ngayon parang nabibigyang pansin ng babae ang mga anak kaysa kanyang asawa. Hindi ba ito'y tama? Yun ay tinatawag na isa yun sa mga concern. Pero na distortion din yan. Bahagi rin yun sa bahagi yun sa distortion. Kasi ang katotohanan ito, tayo, may mga anak tayo. Pag lumaki na yung mga anak natin, tapos magbubuo ng pamilya. Sinong matira sa bahay? Ikaw uli at ang iyong asawa. Sa bagay diba? nga. Kaya nga sa Biblia, next sa relation sa Panginoon, ang pinaka-intimate na relationship ay yung relationship sa mag-asawa. Sa asawang lalaki. Asawang lalaki at asawang babae talaga. Babae. Kaya nga angkop yun na ginamit yan na analogy sa relasyon ni Kristo at sa kanyang iglesia. Yung paghahambing. Paghahambing doon. Kaya yung imagery, halimbawa kung ang Panginoon gusto niyang ipahiwatig yung ating pribilehiyo, ang ginamit na imagery, tayo ay kanyang anak, siya ang ating ama. So pribilehiyo yun. Kung ang gusto ng Panginoon na ipahiwatig yung ating obligasyon, ang ginamit na imagery yung siya ang ating master, tayo ang servant. Pero kung ang ipahiwatig sa Panginoon yung intimacy, sabi ng Panginoon, yung pagiging malapit talaga. Pagiging malapit, ako ang inyong husband. Ako ang asawang lalaki, sabi ng Panginoon. Kayo ang aking asawang babae. Kaya napakahalaga taga ang relasyon na ito. Sa bagay sa Biblia, napakarami ng mga parang paghahambing, paglalarawan ng tungkol sa malapit na relasyon ng mag-asawa at saka yung mag-aasawa, di ba? Ipinakita ng Biblia na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay siya ang kasintahang hinihintay. Siya ang kasintahang lalaki na hinihintay at ang iglesia siya naman ang kasintahang babae. At ito'y maliwanag papakita ng talagang malapit na pagmamahalan at ugnayan ng babae at lalaki sa punto ng pag-aasawa. At saka nakita din natin sa mga countries, iba-ibang mga bansa, pinahalagahan din yung pag-aasawa, hindi ba? Although, mayroong mga batas, alitutunin, na nasa mga iba-ibang mga bansa na hindi na masyadong angkop doon sa alituntunin sa pag-aasawa ayon sa sinasabi sa Biblia.
Ngayon, Pastor, dito sa, ako kasi interesado ito, balikan ko itong live, then cleave, and then they become one flesh. Yung sila ay kinakailangang humiwalay, pagkatapos sila magsasama. Dito sa ating kultura sa Pilipinas, abay, hindi naman nag-iiwan ang karamihan, kundi parang doon din na natira sa bahay ng kanyang mga magulang. Anong masasabi mo dito sa kulturang ito ng mga Pinoy? At itong sinasabi ng Biblia na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Siguro, kunti na lang yan na education. Kasi tayo ay mga Asyano. At saka ang Biblia din sinulat sa kulturang Asyano. Okay. Christian kasi Anong implication mas nito ngayon? malapit tayo doon na yung ating talagang kultura is corporate, hindi ba? Iba sa mga Western culture na highly individualized. Yung parang gusto nila maging independente. Maganda yon na nag-iisa tayo. Ang ano lang yun na payuhan doon na yung mga in-laws, yung mga magulang, hindi na makisali doon sa usapan sa mag-asawa. Yung bigyan sila ng privacy. Kahit na doon nakatira sa isa lang kwarto sa bahay, kailangan talagang mamuhay sila na sila na mag-asawa. Tama. Hindi na mag-intervene na yung ano. Kailangan talaga na unawain din ng mga magulang na pag may asawa na yung anak ko, at least may limitasyon na yung concern ko sa kanya. Kasi ang sabi ng lalo tigid doon sa mga Batanggay, sa mga Tagalog, abay nakikialam, nanghihimasok. Oo, nanghihimasok. At doon nagkakaroon ng problema sa buhay ng mag-asawa na yung sa mga tinatawag na pamimiyanan o yung sa mga in-laws. Ngayon, ang karaniwan nangyayari nga kasi magkakasama ang pamilya, nandun na rin yung parang sama-sama na sila doon sa isang bahay. Ang iba naman ang ginagawa, sama-sama pa rin sila pero may kani-kanyang bahay. Siguro, ang ano lang doon, ay i-strengthen lang yun yung privacy. Yung may kasarinlan talaga. Kasarinlan na hindi nang hihimasok. Yung mga in-laws. Pero gumagabay. 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 Kasi yun ang kultura natin. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan. May ano pa rin tayo, may concern pa rin tayo sa ating mga anak. Pero ang isa parang aking siguro dapat makita at mapaalalahanan ng mga mag-asawa at saka mag-aasawa, yung pagkakataon, sinasabi, mama's boy o mama's girl o something like that na nagkakaroon ng problema sa pag-aasawa. Anong masasabi niyo sa ganito, Pastor? Yung identity. Kasi kung ikaw ay may asawa na, dapat ang focus mo, ang next sa iyong buhay, maliban sa Panginoon, ay yung asawa mo. Yung in-laws, hindi kalimutan yung mga magulang mo, pero hindi na yan itratar mo na yun ang sunod sa Panginoon. Hindi dapat na ituring na parang siyang una. Pang-relasyong pang-tao. Asawa na. Na ngayon, ang dapat talaga nating tutukan dito, itong prinsipyo, na itong pag-aasawa, mga kaibigan, foundational ito sa isang prinsipyo. Sabi ng iba, ako ay mag-asawa kasi may pangangailangan ako. Totoo yan. Alam ng Diyos na may pangangailangan tayo. Pero hindi lang yon ang motibo na nag-asawa. May iba, sabi na, mag-asawa ako kasi parang may tagalaban ng aking damit. Hindi yan magandang motibo. Kasi kung nag-asawa ka lang ng tagalaba, bili ka na lang ng washing machine. Mas mas kunti pa ang gastos. Sabi nila, kailangan kong tagaluto. Ay, mayroon namang microwave oven yan at saka mga rice cooker. Kaya talagang ito founded doon sa paglikha ng tao ay linikha na kailangan niya yung relationship. Social being na sinasabi. Social being na sinasabi. Na ngayon, ang batayan na pipili ka. Kasi itong pag-asawa ay hindi ito, sabi nga nila sa kasabihan, hindi ito parang kanin na mainit na pag isubo mo, pwede mong iluwal mo pag nasubo mo na tikman mo na mainit. Ito ay permanente. Yun ang sinabi natin. Permanent. Lifelong union between a man and a woman. Habang buhay. Panghabang buhay. Wala itong hangganan. Although may nabasa ako na mayroong isang country na sinabi na nila na lagyan siguro ng expiration ang marriage. May expiration na. At parang renewable. Renewable parang kung gusto mo. Kung gusto mo. Kasi ang nakasulat kasi pag ikaw ay nag-asawa, ang ugnayan doon yung tinatawag na marriage contract.
Kaya kung contract, pwedeng i-revoke yun. Kung nagkasundo. Pero hindi yan kasi marriage is more of a covenant. So, tipanan ito na panghabang buhay. Kaya kailangan ito na may prinsipyo na sundin bago ka papasok. Kailangan yung tama na desisyon. Desisyon na kailangan naggabay ng Panginoon. So, maliwanag sa atin na yan talaga ang mga layunin, prinsipyo ng pag-aasawa mula doon sa halamanan ng Eden. Sa pagitan lamang ito talaga ng isang babae at isang lalaki. At ito ay dapat isa lamang talaga. Ang pakikipagtipan, ang pakipagrelasyon talaga ng isang babae at isang lalaki. At ang dapat na maging kumbagay sa loobin ng pareho ay ito'y panghabang buhay. Subalit, Pastor, ano ang nangyari? Pagkatapos na ang tao'y mahulog sa kasalanan, ano na ngayon ang nangyari at naging sitwasyon ng pag-aasawa? Ito po ay ating tanong na sasagutin. At mga kaibigan, wag po kayong aalis. Meron lang po tayong ilang mga paalaala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. You're watching the Hope Channel. Balik po tayo sa Let God Be God. Kanina, mayroon tayong iniwang katanungan kay Pastor Conejos. Ano ang nangyari at ano ang naging epekto ng pagpasok ng kasalanan sa pag-aasawa? Pastor, ano po ang kasagutan sa tanong na ito? Marami talaga at malaki yung epekto. Una, nang hindi pa nagkasala si Adan at saka si Eva, matiwasay yung kanilang ugnayan, yung relasyon nila. Maayos. Pero nung nagkasala na sila, nang tinanong ng Panginoon, Adan, bakit ka nagkaganon? Alam mo kung anong sinagot ni Adan? Sabi niya, ang babae na ginawa mo, na binigay mo sa akin. So sinisi ang kaniyang asawa. Nang tinanong si Eva, ano yung nagawa mo?
Sabi ni iba ang yung serpente. Mhm. So, pumasok agad yung blaming each other. Common yan ngayon sa mag-asawa. Yung pagsisisihan. Pagsisisihan. Ikaw kasi. Oo. Ayan, so, turuan. relationship na distort na. Na ngayon, mayroon pang mga malala na distortion nang pumasok ang Yung kasalanan mga problema. sa relasyon na ito. Tulad na ngayon, may mga naapektuhan ang likas ng tao. Mayroon ng mga tao na lalaki ang kasarian, pero ang puso ay babae. Mhm. Mayroon din mga babae na babae ang kasarian, pero ang puso ay Lalaki naman. lalaki. Na ngayon, itong mga tao na ito, ayaw na nila na magkisama sa yung Opposite sex. opposite yung, sex. kung babae ay sa lalaki at kung Oo. lalaki sa babae. Gusto na sila na same sex. Pareho na. Kung Parehos na. lalaki So, sa lalaki, babae sa distortion babae. yun, kasi hindi yun ang original na sinabi ng Panginoon. Although hindi natin sinisisi itong mga tao na ipinanganak na ganyan ang kanilang Kalagayan. karamdaman, kalagayan, kasi naunawaan natin na ito ang remote na epekto sa pag-deteriorate sa ating kalikasan, sa ating likas. Mhm. Pero kailangan niyang panagumpayan sa pamamagitan ng lakas ng banal na espiritu. Mhm. Hindi niyang kailangan na, hindi natin yan dapat na kasi ganito ako, ganito na lang talaga ako. So isa yan sa distortion. Sunod na distortion yung sinasabi natin na ngayon, mayroon ng mga family na sabi, single parent. Mhm. Ang establishment sa Panginoon sa marriage, kasi gusto sa Panginoon nang manganak ang tao, nang dadami ang tao, na manurture yung bata Maalagaan. diyan sa environment, maalagaan diyan sa environment na nandyan ang ina, nandyan ang ama. Para siya ay lalago, tutubo siya sa tama na pamamaraan. Pero ngayon, mayroon namang mga tao na ayaw ng asawa, pero gusto lang may anak. Aha. Di ba? Mayroong mga tao na ganun. Mayroon ding hindi sinunod yung alituntunin ng Panginoon, na tulad ng sinabi ng Panginoon, yung blessing sa pagtatalik, yun ay enjoy lang within marital relationship. Ibig sabihin yung pagtatalik, mga kaibigan, para lang yun sa mag-asawa. Mhm. Pero ngayon, yung mga kabataan, Yung tinatawag na premarital sex. nag-engage na sa pagtatalik, ang nangyari, nabuntis, nagkaroon ng anak na walang ama. Mhm. Kaya, yun ay distortion na kung sinusunod lang talaga yung value na tinuturo sa Biblia, ng Biblia. sa banal na aklat sa Diyos, na bawal yung magtatalik na hindi pa kayo kasal, hindi na sana tayo magpapawis na mag-promote na kailangan magdala-dala kayo ng protection. Mhm. Kasi the moral fiber, yung moral value itself is protection. Pero na-distort yan ngayon. Na ngayon, ang pag-asawa ayon sa Biblia, kailangan monogamos. Pero ngayon, marami naman. Kailangan isa lamang talaga. Isa lamang. Pero ngayon, ang mga lalaki na sabi sila, nag-engage na tinawag polygamous marriage. Bibig sabihin, yung Lalaki, maraming asawa. maraming asawa, pumasok na yung mga polygamous sa... Ay, sabi nila, nasa Biblia, marami naman ang asawa. Si Solomon, 1,000. Okay. Yan ang kanilang minamatuwid. Yun ang minamatuwid niya. Hindi yun ibig sabihin na tinalakay sa Biblia na si Solomon ay maraming asawa, na yun ang model na kailangan nating marami ding asawa. Okay. Sinabi doon kasi ang Biblia, hindi kasi nagkukubli ng kamalian. Aha. Ibig sabihin ng Diyos na yung mga tao na sumusunod sa akin, nagkakamali din. Aha. Kaya nagsasuffer sila sa kanilang kamalian. Anong nangyari kay Solomon? Dahil sa marami niyang asawa, ay pumasok yung idolatry doon sa Israel. Pagsamba sa mga Pagsamba Diyusan. sa mga Nagkaroon Diyos-Diyusan. sila ng ibang mga Diyos. Tapos, anong nangyari sa kaniyang mga anak? Nag-away-away. Nag-away-away. Si David, nagpatayan yung kaniyang mga anak. Ibig sabihin, yung polygamy, although nangyari, sabi sa Biblia, pero talagang doon yung consequence. Kaya wala yon. Nandun yung masamang bunga. Masamang bunga. Kaya ang ideal talaga sa Diyos, yung monogamous marriage. Yung Isa isa lamang. lang talaga. Maliban doon sa polygamous, mayroon pang tinatawag na polyandry. Ano naman, Pastor, yung polyandry na yan? Polyandry, ang babae
maraming lalaki. na asawa. O, yun ang kabaliktaran ng polygamy. Sa polygamy. Okay. So, polyandry yun. Meron bang ganung mga Mayroon din practices? kasi doon sa bayan na nagbakasyon ako doon sa bayan ng aking asawa, mayroon nakita ako doon na isang babae, dalawa ang kaniyang asawa, magkapatid. Talaga? Masaya naman sila. Magkasama sa isang bahay. Practice pero hindi ito legal. Hindi legal. Okay. Kasi dito sa Pilipinas, hindi man tayo ano yan. Maliban lang, mayroong mga culture, mga tribe sa Pilipinas na ayon kasi sa ilang alituntunin, yung mga religious tribo. na batas sa tribo, kailangan nila yung, sinusunod nila yung tradisyon nila na polygamous marriages. Pero sa liwanag ng Biblia, Isa lang talaga. isa lang talaga. Hindi talaga ito ang ideal. Tapos Hindi ito. permanente. Pangatlong distortion dyan na common itong paghihiwalay. Paghihiwalay. Ay, sa Pilipinas, legal separation. Sa ibang bansa naman, yung Diborsyo. tinatawag na diborsyo. Diborsyo. So what do you mean? Anong ibig mong sabihin ng paghihiwalay? Kasi yung divorce at saka even yung tinatawag natin na annulment, kasi nangyari kasi yung annulment kasi hindi isinunod yung alituntunin na bago ka papasok sa pag-asawa, kailangan timbangin mo ng husto. Piliin mo ng husto. Na yun bang, pagsabi, ito na talaga ang lalaki na pakasalan ko. Itanong mo na, habang buhay ba ito na kaya kong pakisamaan ang lalaki na ito? Kaya nga tayo, may tinuturo tayo na sinasabi na long observation, short engagement. So, observe, piliin mahaba mo muna talaga. yung pag-obserba o pag-aaral, pag-iisip-isip bago talagang pumasok sa relationship. Makipagrelasyon. Bago makipagrelasyon. Magrelasyon. Tapos, yung sa relasyon na yon, kasi prinsipyo ang pinairal, wala din yung mga premarital sex. Yung pagtatalik bago ang pagiging Kasi mag-asawa. may study ako na nakita na bakit mataas yung divorce, yung hindi pagkaunawaan sa ibang mga country. Dahil, ang isa pala na yung unang 5 taon sa pag-asawa, yun ay tinatawag na adjustment period. Nag-a-adjust. Kasi hindi nyo kilala ang isa't isa eh. Magkaiba kayo. Tapos nagsama kayo. So, mayroong adjustment. Na dito, mahirap itong adjustment period. Pero ang nakapagtibay sa relasyon dito sa adjustment period ay yung sexual relationship. Kasi yung first 5 years of marriage also, napaka-intensive din ang sexual relationship dyan. Pero pag mayroon ng premarital sex, mga 3 years after, kaya yung nagsama sila within 5 years, palusong na yun. Pababa na yung rate sa intimacy sa sexual relationship. Kaya mahirap yung adjustment. Kaya nga, may reason talaga. So may mga study. May logic talaga yung yung ayaw natin yung premarital sex. Maliban lang, maliban na kung hindi ka nag-engage sa premarital sex, maiwasan din yung mga hindi ka nais-nais na mga karamdaman. Mga sexually transmitted Yung mga diseases. sakit na nailipat gawa nga ng pagtatalik. Kaya itong premarital sex, itong divorsyo, paghihiwalay, ito ay tinatawag natin na distortion. Kasi pag naghiwalay yung mag-asawa, nag-divorce, sino ang pinaka-affected doon? Yung supling. Ng mga bata. Yung mga bata. No, so, apektado sila. Maliban dito sa mayroong moderno din na distortion ngayon, Pastor. Ano yun, Yung Pastor? tinatawag nilang marriage for convenience. Marriage for convenience. So, companionship pag-aasawa lang talaga. para maging magandang, para lang sa kanyang pansariling... Pangsarili, companionship. Ayaw nilang magkaroon ng supling. Hindi rin maganda yung napakarami ang supling tapos hindi na natin manurture, masuplayan. Pero distortion din yun, yung pag-asawa na walang supling. Kasi ang basbas ng Panginoon ay dadami kayo. Sabi na, hindi na kailangan kami magsupling kasi napakarami na ang ngayon. Hindi yun dahilan. So ano naman ang pagkakaiba ng pastors? Kasi yung halimbawa marriage for convenience, nag-aasawa lamang para sa kanilang conveniencing paraan ng buhay, ayaw nila totally magkaanak. Oo. Kaya hindi yan na-fulfill ang layunin ng Panginoon sa marriage na for procreation also. Yung pagpaparami. Yung pagpaparami. Hindi na-fulfill. Hindi na isa katuparan. Papaano naman yung parami ng parami
At hindi na din halos yan, na masuportahan. Kailangan din doon yun papasok yung pagpigil, yung pagkontrol. Pagkontrol na kailangan talaga nakaplano yon. Kaya yung pag-asawa, kailangan yan nakapaloob yan sa plano. Sino yung gusto mong makasama habang buhay, ilan ang gusto mong maging supling, kasali yan doon sa plano. Kasama sa plano. Kasama yun sa plano para ma-enjoy yung relationship. Bagay, Pastor, yung sinasabi mong yan, bahagi rin yan ng ating gawain bilang mga pastor. Nung ako ay mag-aasawa, kasi very common, pangkaraniwan noong na parang ang ideal na bilang ng mga anak, 3. Kasi yun ang model doon sa family planning, 3. So, kaya ang aming anak ay 3. Pero ngayong sila'y 3 na at malalaki na, parang sabi ko, maganda yata ang 4 ang anak. Kasi, napansin ko sa aming mga lakad, sa aming mga ginagawa, maganda pala yung parang partner, dala-dalawa. Kasi mayroong isang walang merong isang walang kapartner. Bagaman hindi ideal, pero parang that is my observation. Yun ang aking naobserbahan. Kasi relationship Ang tinitingnan natin diyan yung yung relationship. Na kailangan talaga manurture. Na itong lahat ng mga distortion na ito, yung mga marriage for convenience, ay mga distortion yan. Kasi kung marriage for convenience, napapasok doon na, pwede rin pala na parehas ang kasarian. Kasi companionship lang. Pastor, aking gustong talagang ating bigyang pansin itong tinatawag na diborsyo. Kasi ito'y talagang nasa Biblia. Ano ba ang talagang maliwanag na turo ng Biblia tungkol dito sa diborsyo? Itong makita natin sa Mateo Kapitulo 19, ating basahin siguro yun. Yung tinuro ng ating Panginoong Hesus. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. I think ito ay quoted from the Old Testament, kinuha sa Lumang Tipan. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaunubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nakakasala ng pangangalo niya. So malinaw ang turo dito. Dahil sa katigasan at sa pagbabago sa konteksto ng tao dahil sa pagpasok ng kasalanan, mayroon talagang pagkakataon, Pastor, na hindi maiwasan yung diborsyo. Pero yung diborsyo, hindi yan alternative. Yun ang pinaka-last na resort kung wala na talagang magawa para ma-restore yung relationship. Para maayos. Hindi yan alternative. Ang nangyari kasi ngayon, dahil may diborsyo, yung mag-asawa na nagkaroon ng problema, hindi na sila magsikap na ayusin yung relationship. Punta ka agad sa divorce. Ang katotohanan, mayroon talagang mga relasyon na maghihiwalay. Tulad na pag mayroon nangyari na fornication. Kasi yun ang ground na sinabi sa Biblia. Maliban lang kung mayroong fornication. Pakikiapid. Pero kahit na may fornications, kung willing ang mag-asawa na magpatawad, pwede pa rin yung ma-restore. Pero kung hindi na talaga ma-restore, ang huli na resort, kasi magpatayan na sila doon pwede na tayo na mag-divorce. Pero ang nangyari ngayon sa mga countries na ang divorce allowed, hindi naging last resort yung divorce. Nagiging way out. Yung labasan ba? Kunti lang problema Sabi ng iba, hindi lang nakasundo sa timpla ng pagkain. Nag-divorce na? Nag-divorce ka agad. Kaya mayroong mga tao na nag-divorce sa araw na ito. Nagpakasal naman sa pagkasunod na araw. Kasi napakamura lang yung divorce. Pwede naman nagpakasal sa araw na ito, divorce ka agad yung sa susunod na linggo, sunod na buwan. Oo. Buti sa atin dito sa Pilipinas kasi walang divorce dito sa Pilipinas.
So mayroon dito yung tinatawag na legal separation. Pero sabi ng Panginoong Hesus, this was not from the very beginning. Kaya ang purpose pala talaga sa pag-asawa is lifelong union. Na magkaroon lang yung lifelong union kung ginawa sa mga kabataan natin yung kanilang homework bago papasok doon sa union. Sa inyong salitang yan, Pastor, sa nalalapit ng ating pagtatapos, paano ba talaga pinahalagahan ng Panginoong Hesus ang pag-aasawa? Kanina, pinag-aralan natin talaga sa pasimula sa halamanan ng Eden. Ngayon, sa Bagong Tipan at mismo ang Panginoong Hesus, ano-ano ba ang kanya talagang ipinakita at kanyang itinuro na pagpapahalaga sa pag-aasawa? Tulad ng sinabi diyan sa Juan, Kapitulo 2, ng ating Panginoong Hesus ay dumalo sa isang kasalan. At hindi kasalan lang, sa Kana. Sa Kana, hindi lang dumalo, gumawa pa ng mirakulo. Kaya isa yun sa insidente na nakita natin kung anong kahalaga. Ayaw ng Panginoong Hesus na mapahiya yung groom at saka yung bride doon sa kasalan nila, nawalan sila ng alak. Gumawa ng miracle. First miracle. Yun ang unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Ginawa ng ating Panginoong Hesus. Anong okasyon? Marriage. Ang Panginoon, siya ba doon ay nagkusang pumunta para parangalan ng pakasal o ano? Ang parang invited siya kasi parang hindi malayong kamag-anak niya yung mga kamag-anak ni Mary. Kanilang pamilya. Kanilang pamilya yun. Pero kahit na kamag-anak, ibig sabihin pala ng Panginoon, maliban sa kanyang misyon na yung pagtubos sa atin, nakita natin yung pagpahalaga niya sa institusyon na yan. Dumalo Tapos gumawa pa ng mirakulo. Ng himala, ng mirakulo. Himala doon sa kasalan na yon. Alam niyo po, Pastor, napansin ko doon, ang ating Panginoong Hesus inimbitahan at pagkatapos ay nagkaroon ng problema nga nung sa kalagitnaan ng kanilang handaan, ng kanilang kainan, ay mabuti na lamang nandoon ang Panginoong Hesus. Talagang ginusto siyang andoon siya. Kasi alam niya na mangyayari yon. So, minamahal naming mga kaibigan, sa liwanag ng ating talakayan tungkol sa pag-aasawa, ay ating maaaring mabuod ang ating pag-aaral sa ganitong mga bagay. Una, ang pag-aasawa ay mismong ang ating Panginoong Diyos ang nagtatag nito. Mula pa doon sa pasimula sa halamanan ng Eden. At ang kanyang panukala ay ang pag-aasawa ay dapat talaga ay para isang babae at ito ay para sa isang lalaki. Hindi isang lalaki at maraming babae o di kaya isang babae at maraming lalaki. Kinakailangan yung tinatawag na monogamous na isang lalaki at isang babae at ito'y talagang ito ay heterosexual. Isang babae at isang lalaki, yan ang talagang itinuro at itinatag ng ating Panginoong Hesus. At hindi ito yung ating kadalasang naririnig sa iba na yung tinatawag na trial marriage na para bagang susubukan muna at kung magkaayos ay talagang tuloy-tuloy. Hindi po ganoon. Ang itinuturo ng Biblia, sa oras ng isang tao ay pumasok at mag-isip na siya ay papasok sa ganitong relasyon ng pag-aasawa, ay ilalagay sa kanyang isipang ito ay panghabang buhay. At kung magkaroon ng mga suliranin, ay dapat na ito'y aayusin. Hindi iisipin na mayroon namang maaaring paraan ang batas, na maaaring legal na paghihiwalay, o di kaya ay diborsyo. Hindi po ganoon ang kalooban ng Diyos. Kung man ito'y maaaring mangyari, mayroon lamang isang ipinahintulot ang banal na kasulatan, at yun ay sa punto na kung ang sino man dito sa dalawa ay magkaroon ng pagtataksil o di kay hindi tapat sa kanilang naging relasyon. Minamahal na mga kaibigan, atin ding nakita, mismong ang ating Panginoong Hesus, kanyang pinarangalan at kanyang pinahalagahan ang pag-aasawa. Ang unang mirakulo o himala ng ating Panginoong Hesus ay kanyang ginawa doon sa kasalan, doon sa Kana. Kaya nga't dito ating makikita na ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagpahalaga, kanyang muling binigyan ng matinding pansin ang pag-aasawa, at dito po'y ating makikita ang aral
bakit ang Panginoong Hesus ay naandoon sa kasalan sa Kana? Minamahal ko mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay naandoon sapagkat siya ay inanyayahan. Kayong mga nag-iisip na mag-asawa, at kayo ngayong meron ng mga asawa, bakit hindi nyo anyayahan ang ating Panginoong Hesus? Doon sa kasalan sa Kana, sapagkat inanyayahan ng ating Panginoong Hesus, nung dumating ang isang mabigat na problema, ang ating Panginoong Hesus ang naglagay ng solusyon. At nang ito'y lagyan ng Panginoon ng kanyang solusyon, ano ang sabi ng mga nandoon sa kasalan? Bakit iyong pinahintulutang hanggang sa dulo nandoon ang pinakamabuti? Anong ibig sabihin ito? Kung ating aanyayahan ang ating Panginoon Hesus sa pag-aasawa at sa buhay mag-asawa, ang pinakamabuti ay lagi nang darating. Kaibigan ko, nais mo bang sa iyong pag-aasawa at sa iyong buhay mayroong pamilya, ang pinakamabuti ay laging darating? Bakit hindi mo anyayahan ang ating Panginoong Hesus? Naghihintay lamang siya. Tayo po ay manalangin. Mahal at banal naming Diyos, marami pong salamat na ngayon ay aming nasariwa at aming natutunan kung ano ang kahalagahan ng pag-aasawa, kung paano ito'y iyong pinanukala at ibinigay sa tao upang ang inyong likas at ang inyong pag-ibig ay masinag at makita sa aming karakter. Dakilang Diyos, ngayon po'y aming nalaman na mismong ang aming Panginoong Hesus nagnanais siyang itaguyod parangalan ang pag-aasawa at ito ay maging para sa kaligayahan ng tao, para sa kaligayahan ng pamilya. At ang inyo lamang nais, banal na Diyos, anyayahan ka sa bawat pag-aasawa at sa bawat pamilya na ngayon ay maaaring nanunood sa aming programa. Panginoon, ang amin pong dalangin, nawa pahintulutan ng bawat mag-aasawa at bawat mag-asawa na ikaw ay lagi nasa kanilang relasyon at sa kanilang tahanan, at kung magkagayon, ang inyong kalooban, ang inyong panukala, na ang pinakamabuti ay laging darating at mangyayari, maranasan ng aming mga manonood. Marami pong salamat na kayo ang patuloy na tutulong at mag-aampon, at ang inyong banal na Espiritu ang babago at sa amin ay gagabay, na ito po ang aming dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Minamahal naming mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikisama sa amin, at Pastor, ang inyong pong pamamaalam. Mga kaibigan, sa muli ako'y nagsasabi na ang bumabasa, nakikinig at tumutupad sa salita ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na pagpalain at patuloy na lalago sa kaniyang pananampalataya. Ang kapayapaan at pag-ibig nawa ng ating Panginoong Diyos ang ating patuloy na maranasan. Muli kong sasabihin, let God be God. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. There is a garden in every childhood,
an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have two thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." I pray for the people that are poor and don't have any homes or no food at all on the streets. I pray for people to be safe. I pray that a lot of things in the world would be fair. I pray for homeless people. I pray that I do a good job in school.